ayun, zoning 16 man. Ito, ang pagbabalik namin sa Maynila mula sa dalawang out of town, nakapag Cebu, nakapag Davao. Siyempre nakakapagod. Tapos ito, nakabalik na tayo sa home base. Kumbaga, pagdating naman dito, medyo mas madali talaga yung mga logistics, mga paghahanda. Medyo mas kabisado na namin kumpara sa Cebu at Davao. Kaya yun, medyo mas relax yung Minsan nga may pamahiin din minsan sa sa event organizers, no, na minsan kapag masyado kang nadadalian, parang yun pa yung doon ka bibiglayin ng kakaiba, no, biglang may makakalimutan ka. So mas yun yung parang aagapan mo rin bilang organizer kapag parang nung nakaraang araw nakaramdam na ako ng parang teka, parang masyadong madali na. So ibig sabihin yan, may nakakalimutan ako or so lalo mong i-double check, triple check, mga ganun. Pero overall talaga mas madali talaga sa Maynila. Mas kabisado namin yung galawan. Zoning 16 siguro ang pinaka bago dito at sa lineup na to, at siguro hindi ako sigurado, no, pero baka sa kaysaysayan ng Flip Top is lahat ng quarterfinals sa isa buhay pinagsama na sa isa. Madalas yung quarterfinals medyo kinakalat pa rin yun. Minsan Cebu, minsan Davao, konting Maynila. Kaya mas matagal nga ilabas yung bracket minsan dahil hindi namin basta mailabas yung bracket na magkakaalaman kagad yung ibang future matchups. Pero ito, dahil pinagsama namin yung apat, naisip lang namin parang kesa saktuhan lang na lineup sa Maynila, talagang kaboom agad, no? Parang ganun. Out of towners, ayan, meron tayong Mindanao Division represent na si Sak, syempre Davao represent, at si Plaridel, tiga-Tagum naman. Kaya sana ika-proud niyo yan lahat. Kulang lang dito siguro onting Visayas representation. May mga ilang matchup na hindi natuloy. Si Kairam, sinasabi niya Visayas siya. Tingin ko yung Visayas dapat wag niyong payagan, di ba? Wag niyong hindi magandang halimbawa yan si Kairam na ng pagiging Bisaya, yan. Sana nga hindi siya Pilipino, 'di ba? Baka malay mo Micronesian siya, 'di ba? Na light-skinned Micronesian, 'di ba? Tapos pero 'yun, mga galing labas na Metro Manila rin, JD, syempre mga Bataan represent, si Invictus, Zambales, Olongapo represent, Poise, Bataan represent din pero galing Cavite. So hangga't maaari medyo pa rin, balanse pa rin yung pagrepresenta dito. Si Rafian, galing Baras Rizal, napakalayo rin doon by land. Kung malayo na nga yung Antipolo, malayo na nga yung Tanay, Binangonan, mas malayo pa tong kaya di biro yung biyahe niyan sigurado. C9, mga Norte, mga Bulacan represent, at si Onax, mga Cainta represent. Kaya yun, balanse pa rin. Onting aberya sa syempre, delayed flights. Alam niyo na yun. Kilala niyo kung sino. Onting kulita lang sa hotel dahil parang na-overbook rin daw. So nangyayari rin pala yun sa hotel. Papaisip ka talaga, kaya magkakaroon ng mas maayos na consumer rights dito sa Pilipinas, no? Kasi yung mga ganyan, di ba, yan? Parang, paano kapag sinabi na talaga sa'yo na, wala na kaming kwarto, di ba? Kanino ka tatakbo? Mapapapulis mo ba yung hotel? Hindi rin naman. Pero sa pinalad naman kami na yun, medyo naayos naman at naayos yung mga kwarto, konting intay nga lang sa mga bumiyahe, syempre layo ng biniyahe nila. At yun nga pala, ayun, ang Visayas representation natin nga pala, andyan nga pala si Ginoong JL, meron siyang meet and greet na lato-lato represent, sila ni DJ Artag. So mamaya maglato-lato sila, tingnan natin kung ma-upload natin yun. Kaya yun yung Visayas represent muna natin. Ayos naman, mostly backstage lang ako, onting silip lang siguro sa mga stations, at pagkatapos na ito, yan, isang ikot bago tayo magsimula. Actually, dapat, wala pala akong relo, gagano'n pa. Pero parang 30 minutes to go na lang ata tayo bago dapat mag-gates open. So mag-final check, medyo parang may kulang na ilang gamit na nakalimutan daw, pero pinapahabol natin. Sana may habol agad at maset up agad para sa overall viewing enjoyment. Meron pa namang oras para sa pag-setup nun bago yung program proper mismo ng mga battles. So, kapag walang pumalya, walang sumablay, isa to sa mga talagang mabibigat na lineup.
bawat ano naman, yun nga, paulit-ulit ko na rin ata nasabi to na syempre para sa akin kada lineup naman is sobrang solid talaga. Sobrang palakas ng palakas, pero tingin ko mukhang yung public perception dito sa lineup na to is talaga parang wala daw tapon, o siguro sa pananaw nila is medyo may kaabang-abang sa bawat matchup kumpara sa mga ibang matchups na sa ibang lineups na may up and comer na baka hindi nila kilala kaya hindi sila excited sa matchup na yun or kung ano man. Kaya tingin ko ito na sana nakuha namin yung talagang magandang balanse dito. Pinagkaiba nga pala ng Zoning 16 kumpara sa usual lineups natin. Although kapareho niya yung pagusganay is ngayon lang ulit tayo mag 8 battle sa isang gabi. Madalas talaga 7 yung magic number. Para sa akin may deserving na bagay sa lineup na hindi na para intayin yung susunod na lineup pagkatapos ng Zoning 16. Kaya ganun yung konsiderasyon, 'di ba? Parang kung kaya puno na yung lineup na to, tapos parang medyo sisimulan ko na yung lineup ng mga susunod na mga future events. Yung matchup na to dito sa ganyan, sa ganitong date, sa ganitong lugar. Tapos parang naisip ko lang, parang kesa intayin pa yun, ihabol na lang to. Parang deserving naman at bagay. Kaya titingnan natin kung, yun nga, sana, syempre, kuyari kapag may 2 battle na pumalya dun, sa 8 na yun, tapos yung program nito ay mas mahaba kumpara sa program ng 7 battle, medyo mas malaki yung risk na may dragging moments o mga ganun. So, pero ganun talaga. Tingnan natin. Tingin ko kung ganun rin yung risk, ganun din yung yung chances of na lahat bakbakan talaga, at kung lahat talaga bakbakan all 8 battles, kakaibang experience yun. Sana para sa inyo lahat. Kaya live at online. Yun nga, Zoning 16, 8 ang laban, 4 doon, isa buhay 2023. Alam niyo na yun. Alam niyo naman yung buong lineup. Pero ito, simulan natin mula sa bottom to top. Onting trivia lang din, syempre sa mga unang events namin, mga ilang taon ng flip top sa totoo lang. Sinusubukan naming iwasan yung standard billing ng mga events. Kumbaga, 'di ba, yung karamihan ng event, kung sino yung headliner, siya yung pinakamalaki na pangalan, pinakatuktok o kung ano man. Tapos parang nung mga unang taon ng flip top, pinipilit talaga namin na hindi maging biased sa ganung bagay. Kumbaga, gusto naming palabasin na lahat sila pantay-pantay. So minsan, kunyari, ang katulad kasi pangit ni Snub, di ba? Pucha, parang biglang yung pangalan niya, nasa taas pa ni Looney, mga ganong klase. Pero, syempre, parang nung tumagal, ang hirap, baka nagiging unfair na rin talaga sa ibang battle MC na para sa kanila is ang laki na nagagawa nila para sa liga, para sa sarili nila. Kaya yun yung dati. Tapos syempre nung medyo bumali na rin kami. I mean, sumunod na rin kami sa standard na na bottom to top. Kumbaga, syempre headliners sa pinakataas. At ganoon. Pero sa isang banda, hanggat maaari, syempre parang sinusubukan rin namin balanse na ayaw namin tingnan ng mga tao at lalong-lalo na ng mga MCs na kung ano yung pwesto nila sa poster is ibig sabihin yung rango mo sa liga, at lalong hindi siya basehan mismo ng skill, no? Parang mix of factors, pero ayun. So simulan natin. Onyx versus Charisma. Si Onyx, ang tagal na ng huling laban niya. Dito rin ata yun sa TIU, kung di ako nagkakamali. Charisma, napaka-deserving mula sa last battle niya. Napanood nyo naman nung second sight dito rin sa TIU. Magandang bakbakan ng styles. Medyo pareho silang may rap ability, pareho silang may kakayahang magrat-ratan, may freestyle ability. Tas onting bali-bali sa mga style nila sa pagbigkas, sa delivery. Kaya tingin ko, yan, magandang bigayan yan. C9 versus Manda Baliw. Ganun din, C9 men, isa sa pinakamainit mula ng pandemic battles pa, ng quarantine battles. Steadily improving. Tingin ko, in a way, medyo underrated pa rin siya. Tingin ko yung ibang performances niya na gugustuhan naman ng ibang tao, pero may pakiramdam lang din ako na hindi pa rin nila na-appreciate ng buong buo. At lalo sa level na na-appreciate ko yung skill set ng katulad ni C9. Sobrang lupit, patawa, seryoso, freestyle ability. At ganoon din si Manda Baliw. Sa maikling panahon, di ba, nakita nyo naman yung nagagawa niya sa loob at labas na liga. Tuloy-tuloy pa rin yan, lumalaban yan sa mga iba't ibang liga, hindi rin nagpapabaya. Syempre mas komedyante, pero
ito yung mga katulad, ito yung mga klaseng komedyante kapag manlatigo, talagang sa pool din, no? Kaya, nag-battle sila dati sa ibang liga. So, ito, tingnan natin kung anong mabibigay nilang bago, kung maseseryosohin ba nila o kung may onting bitterness ba mula sa resulta ng nakaraang laban. Tingnan natin. C9 Mandabaloo, yan, Ruffian versus Class G. Mga dalawang rookies ng special pick rookies ng Manila Division. Pukpukan to, yun lang masasabi ko, pukpukan to. Si Class G siguro hindi siya kasing nakapagpakita nung last battle dahil parang pakiramdam naman din niya na sure win na. Hindi na niya binuhos na lahat at hindi naman bawal yun. Maiintindihan mo naman. Syempre, yung mga MCs rin, no, kapag medyo kulang yung kalaban, na babawasan sila ng gigil at inspirasyon para tapatan or higitan, no. Pero tingin ko dito, alam nilang pareho yung assignment nila. Alam nila pareho yung dikdikan nila dito. Kaya yun. Zaki versus K-Ram, man, style clash. Style clash na pareho namang silang well-rounded naman, pero obviously meron silang mga focus, mga forte. So, syempre si Zaki mas seryoso, mas technical. Pero nung nakita nyo karaang mga ilang laban, 'di ba, lumuluwag na rin, nagko-comedy na rin at tumatama. Kaya solid yan. K-Ram, medyo mas kilalang comedy, pero isa rin siya sa mga komedyanteng kapag nagseryoso at nag-technical ay kayang-kaya na rin naman niya. Pero hindi ako masyadong nagbibigay ng prediction, pero gusto ko matalo si K-Ram Tangina nun Actually, gusto ko talaga siya matanggal din sa liga. Parang pwede sila magsama ni Nikki, ni Snub, mga basura division, mga ganun. Kaya Zaki, gawin mo yung kailangan mong gawin, di ba? Punta tayo sa isa buhay. Invictus versus Ultimate, man. Writers battle to, sigurado. Tingin ko lamang si Invictus sa delivery at rhyming. Pero tingin ko alam ni Ultimate yon at hindi siya magpapabaya, lalo pa niyang itotodo. Sana mabigyan niya tayo lahat ng inaasahan natin yung alam natin na kaya nilang pareho. So Invictus never naman nagpapabaya. Tingnan natin kung may bago siyang magagawa mula sa isa buhay battle niya sa Pagusganay, kung may babaguhin ba siya sa game plan dito o hindi. Tas Ultimate, yan, sana todo step up, sana evolve form Super Saiyan ni Ultimate. At syempre, ang gusto naman natin lahat bilang fans, bilang taga pag-appreciate ng battle rap at battle rap lyricism ay panisin yung pareho. Yun. Poison 13 versus Plaridel, man, alam nyo na. Poison 13, man, isa sa pinakamahirap na kalaban, isa sa never nagpapabaya. Halos hindi pinapawisan kapag mag-perform. Syempre, lamang siya sa delivery, sa sulat, medyo dikit. At kapag sinabi kong dikit, medyo props na rin yun kay Plaridel kasi mahirap dikitan yung level ng pagsusulat ni Poise. Plaridel, isa sa mga parang, yun nga, parang ilang taon na siyang nakakapagbigay ng kakaibang mga sulat at handang writtens para sa inyo. Nakita natin yung evolution niya sa delivery at performance nung Pagusganay. Tingnan natin kung ma-carry over niya yan dito sa Manila crowd at lalo sa harapan ng katulad ni Poison 13, no? Saito JD. Tingin ko alam niyo naman na kung anong klaseng laban mangyayari dito JD, man, isa sa mga di talaga nagpapahuling buhay na kapag may natamaan siyang buwelo na kakaiba, mapa-angulo o linya or tas talaga kapag nakuha niya yung na yun, kapag nasungkit niya yung na yun, yung moment na yun, ang lakas niyang sakyan yung buwelo na yun hanggang katapusan ng battle. Isa siya sa mga kayang mang-agaw ng buong battle base sa ilang linya o ilang angle. Kapag makapitalize na yun, bakbakan yun. Freestyle ability, conviction, andyan. Delivery, sobrang lakas ng boses. Pero man, Saito, pinakamahiwaga. Pinakamahiwaga, alam nyo na yan. At parang tanganan nyo sa mga ibang fan dyan na hanggang ngayon parang ganun pa rin na kumbaga lagi nang parang yung pre-battle assessment nyo lagi kay Saito is disappointment na agad. Parang oo, hindi naman laging perfecto yung paghahanda ni Zait, alam na natin yan lahat. Pero
tanungin niyo sarili niyo, ilan na ang battle ni Zayt sa flip top? Ilan doon ang ang classic? Ilan doon yung ilan sa mga battle na yun ay may memorable lines talaga? Di hamak na na mas maraming kakaibang magic moments ni Zayto. Manalo matalo, putang na. Makakapuno kayo ng highlight reel na napakahaba mula kay Zayt. Kaya sa mga hindi lagi naniniwala kay Zayt, ewan ko sa inyo kung bakit kayo ganun. Akala niyo naman na, 'di ba, parang basta syempre sana hiling natin lahat is ma-perfecto niya yung performance niya. Pero bukod doon, kala niyo naman nalugi pa kayo sa katulad ni Zayt, no? Shock Maestro versus Husky, man, kakaibang matchup to. Style clash. Alam niyo na, Husky mas komedyante, pero tulad nga niyan, tulad ng mga ibang nabanggit kong komedyante dito, kapag manlatigo yan, iba rin. Kakaiba rin mag-isip ng angle. Sa mga, siguro ganun, yung sa mga parang may preconceived notion na bababuhin lang ni Husky sa pamamagitan ng pag-costume. Ibig sabihin nun, hindi kayo nanonood itong mga huling ilang laban na medyo mas nakakatakot nga yung Husky na hindi naggaganon eh. 'Di ba? Kasi kumbaga hindi na siya umaasa sa ganun para sa crowd reaction. Alam na niyang pinapakinggan siya ng mabuti ng mga tao. Iniintindi talaga yung mga linya niya. Mas may espasyo siyang manghugot ng mga kakaibang angle, mga real talk, mga kakaibang laro. Hindi basta-basta to. Para sa mga syempre crowd favorite, Shock Maestro man, ang pagbabalik sa Davao. Alam niyo na, yung mga kayang gawin ni Shock at tingnan natin kung tuloy-tuloy lang ang run niya sa tournament, kung mahihigitan niya yung nakarang performance tulad ng lagi natin sinasabi pagdating sa tournament. Hindi mo lang kalaban yung ladder, no? Kumbaga kalaban mo rin yung sarili mo at yung huling performance. Kaya sariling gutom, sariling kung masyado mong ginalingan nung last battle, tas for some reason hindi ka inspired para sa parating na laban, yun, makaka-apekto yun. At syempre sa pananaw din, sa perception ng mga manonood, para sa kanila, wow, tanga na, ito na yung standard na sinet. Tas kapag hindi mo natapatan yun sa next battle mo sa tournament, medyo pupuntos yun sa mga judges. Style clash, kakaiba, unpredictable, expected, unexpected as usual pagdating sa isabuhay. At yun, maraming salamat ulit. Sana nakikita nyo talaga yung efforts buong taon, kada event. At itong first half of the year, eto na tayo, papasok tayo sa second half. Arangkada pa yan lalo. Sana mabigyan ko rin ng hustisya lahat ng lineup na mabibigay natin sa inyo ngayon taon. 'Di ba? Kung kukumpara niyo sa mga dating taon. Technically, this year, putya, nakakalahating taon na. Pero may 3 main event pa lang na 5 kung i-counted mo yung mga 1 minutes na malaking bagay, napakahalaga rin nun. Pero madalas sa mga previous years mas maraming event na sa first half ng taon, tas ganoon din sa second half. Ito sana naging maganda yung trade-off na mas onting event pero mas pulido, mas sigurado. Tapos ayun, sana makapagbuelo pa para sa second half of the year. At yun nga, mabigyan ng hustisya bawat lineup pa rin. Kasi syempre ganun, kapag hinahabol mo na mas paganda lagi yung lineup, medyo patas na patas yung standard, medyo mahirap pabulin. Kaya syempre availability ng mga MCs, baka mamaya sabay-sabay silang hindi bakante para sa future lineup. Yun yung mga konsiderasyon lang. Pero yun, sana magawa natin. At tingnan natin, baka makaikot ulit tayo ng Pilipinas ngayong second half bago makabalik ulit sa mga classic Manila events tulad ng mga Vuelta Balentong, mga Universikulo. Tingnan natin.